Magandang araw mga ka-electronics. At ngayon mag-repair tayo ng amplifier na distorted ang tunog o distortion o yung magaralgar ang tunog mga ka-electronics. Pakinggan ninyo mga ka-electronics. Sa totoo lang mga ka-electronics, mas mahirap gawin ang ganito. Mas madali pang gawin yung mga walang power na amplifier. Dahil ito, ang sira nito ay maaaring mga pre-amplifier, mga output transistor, mga resistor, at mga iba pang component. So, bubuksan natin ito mga electronics at titingnan natin kung ano ang kanyang pinakang problema. At ayan mga lods, nakikita na natin ang kanyang pinakang board. Medyo maalikabok na mga ka-electronics. At bago natin ito gawin ay linisin muna natin mga ka-electronics para makita natin ang kanyang mga part number. Kasi maganda pag nagre-repair tayo ng amplifier ay malinaw ang kanyang mga pangalan mga ka-electronics, hindi siya maalikabok. Ito yung mga pre-amplifier o mga differential transistor. Diyan tayo magte-test. Baka merong sirang transistor kaya magaralgar ang tunog. So ang gagawin natin mga ka-electronics ay tatanggalin natin isa-isa ang transistor at itetest natin. Bakit ba magaralgar ang tunog ng amplifier o may distortion tayong maririnig mga ka-electronics? Dahil ito ay sa mga sirang mga piyesa katulad ng transistors, resistors, diode at iba pa. Kaya yung kanyang bias ay minsan nagmi-missing or nagdo-drop dahil ito sa mga sirang transistors, capacitors at mga resistors. Pag nag-open na, bira namang masira ang mga resistor. Ang madalas masira ay yung mga maliliit na transistors mga ka-electronics, mga pre-amplifier, at pag malakas kang magpatugtog ang nasisira ay yung pinakang output niya na overcurrent mga ka-electronics. So, linisin muna natin tong amplifier mga ka-electronics. Bago natin gawin ay lagyan muna natin ng sabon at paliguan natin ng tubig. So, pag narinis nyo na mga ka-electronics ay ibilad nyo na agad sa araw upang matuyo agad. At handa na nating i-repair mga lods. So, ibibilad natin sa bubong. Dahil ngayon ay medyo tirik ang araw at mainit na mainit talaga.
So, pag nabilad na natin, ay handa na natin tong i-repair mga lods. Ibilad natin ng mga 5 oras mga ka-electronics at pagkatapos ay handa na nating gawin mga lods. At natuyo na mga lods, para siguradong tuyong-tuyo ay i-blower natin upang matuyo din yung mga moisture. Ayan mga lods, parang bago na siya ulit at malinis na. At tanggalin na natin sakahan ng amplifier mga ka-electronics dahil mas magandang i-repair kung nakalabas siya sa kaha ng amplifier mga ka-electronics. So itong kahang ito ay itatabi muna natin at gagawa tayo ng dummy supply o yung transformer na isasaksak natin sa amplifier mga ka-electronics. At ito na mga ka-electronics ang sinasabi ko sa inyo na pang test natin. Ito ay transformer na galing sa mga sinaunang component. So ang voltage nito ay nasa mga 30 volts. So i-test natin at para ma-read natin, dahil ang amplifier na to ay naglalaro lang ang voltage sa mga 35, 32 mga ganyan. So itong transformer na ito mga ka-electronics ay bagay na bagay pag gagawa kayo ng amplifier at itetest nyo yung kanyang mga voltage bias para hindi hassle, kasi yung amplifier yung transformer niya na toroidal core ay maiksi lang ang kordon at medyo hassle mga ka-electronics pag yun ang gagamitin yung mga ka-electronics. Ayan mga ka-electronics, halos 30 volts ang kanyang voltage. So okay na okay to mga ka-electronics. At ang gagawin naman nating pang test na audio ay yung di-Bluetooth mga ka-electronics. So kakabitan muna natin siya ng jack. Ang jack na ikakabit natin ay DIY lang din mga ka-electronics. So itong transformer ay naisaksak natin, then itong jack na DIY ang ikakabit natin sa amplifier, sa input ng amplifier mga ka-electronics. So bakit nga ba natin ito ikakabit? Para matest natin. Kaya dito na ako nag-umpisa mga ka-electronics dahil dito pa lang ay garalgar na ang tunog. Pero kung malinaw ang tunog dito at garalgar pa rin ay maaaring sa tone control na, sa mga pre-amplifier ng tone control na 4588. Basta yung IC na yun. So ito mga ka-electronics ang ikakabit natin ang Bluetooth. So titingnan natin kung maayos natin ang tunog ng amplifier na to, dahil mukhang mahirap yata itong i-repair mga ka-electronics. At itong connection ng speaker niya mga ka-electronics ay iipit na lang natin. Gamitan natin ang alligator clip para mapatunog natin ang speaker mga lods. So mga lods, ayan na. So testingin muna natin ang kanyang mga bias mga lods. Ang normal bias ay naglalaro sa mga
200 to 500 millivolts mga ka-electronics. So, pag meron kayong nare-read na hindi normal na voltage sa bias ay maaaring may problema mga ka-electronics. So, testingin natin to. Ito meron tong 270 millivolts, 223. So, i-expect na natin na okay ang kanyang bias sa kabilang channel. Itong channel na ito ay ang right channel mga ka-electronics. Ayan, kumpleto ang kanyang mga bias. So, ito naman kabila ang testingin natin mga ka-electronics. Tingnan nyo mga ka-electronics, halos 0 ang bias niya mga electronics. So, asahan natin na gawa dito dahil distortion ang kanyang tunog. So, ito ang kagagawan mga electronics. Dahil 0 ang bias niya, kaya distortion ang tunog niya mga electronics. Itong isa okay naman, so itest natin mga electronics at hanapin natin kung saan nagmumula ang pinakang sira. Basta pag ganitong 0 volts mga lods ay maaring ang sira niya ay mga transistors, mga resistors. Sa transistors, kadalasan ay nag-short ang kanyang mga internal silicon. Sa mga resistors naman ay kadalasan nag-open, lalo na sa matataasang resistance. Yung mga low resistance naman katulad ng mga 10 ohms ay nangingitim dahil pag nag-short ang transistor ay dadaloy ito sa 10 ohms resistor at makikita mo na maitim ang resistor. At i-trace mo lang yung pinagkakabitan ng resistor at yung connection na transistor ay ang may problema mga electronics. So basic lang pag may nakikita kang sign na sunog, pero pag wala at mga open ay sobrang hirap hanapin mga electronics. Talagang iisa-isain mong lahat bago mo mahanap ang sira. At itest uli natin mga electronics. Sobrang distorted talaga ang tunog ng amplifier na to. Yun ang tinatawag na unfaithful amplification mga electronics. Dahil kulang ang kanyang bias. Yung malinaw na tunog ay tinatawag na faithful amplification dahil gayang-gaya niya ang tunog o yung wave ng pagtunog mga electronics. Mapapansin nyo mga electronics na distortion yung magkabilang channel, pero nung unang tinetest ko yan ay isa lang ang may distortion. Pag magre-repair kayo ng ganito mga electronics ay maghanda na kayo ng audio pang test sa input. Katulad nito, gamit ko ay Bluetooth lang. So madali mga electronics. Hindi nyo na i-connect dun sa mismong board ng amplifier dahil matetest nyo ito. Ang handa nyo lang ay yung dummy transformer na magsusupply sa board ng amplifier at itong Bluetooth na pang-connect sa input.
At ayan na mga lods. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin ang output transistor niya. So bakit ko tinatanggal ang output transistor mga electronics? Kung ang problema naman ay sa preamplifier. So kaya ko tinatanggal ang output transistor ay mas magandang tanggal mga electronics. Dahil para masuri mo talaga. Kasi minsan merong transistor na sa tester ay buo pa. Ngunit pag nasa circuit ay kusa ng nagbe-breakdown o nasisira pag na-applyan ng voltahe mga electronics. So kaya tinatanggal ko itong mga output transistor. So matetest pa din naman natin ito mga electronics. Pag tinanggal nyo yung output na malalaking transistor ay pwede nyo pang ikabit yung speaker. Dahil pag naikabit nyo yung speaker ay may maririnig kayong mahinang sound. Kung distortion pa rin ang tunog ay maririnig nyo mga electronics. At pag distortion pa rin ay subukan nyo lang itest yung mga maliit na transistor. Kung gumagana pa, itest nyo gamit ang turn-on method. So yung turn-on method ay basic naman sa inyo mga electronics dahil narito sa page ang tutorial. So ang gagawin natin ay itest muna natin tong mga output transistor na malalaking transistor mga electronics. So iisa-isahin natin yan mga electronics. Wala tayong paliligtasin dyan sa mga output transistors. At na test ko mga electronics, okay naman lahat. So na-test ko siya lahat at okay naman. So pinas-forward na natin at para mabilis, panoorin nyo na lang yung turn-on method dito sa page mga electronics. So ayan mga electronics. At sa puntong ito mga electronics, sinubukan ko namang itest ang bias. Baka magkaroon pagtanggalan mga output transistor, pero itong kabilang channel lang talaga ang meron mga electronics. Sinubukan ko rin itest tong supply niya sa filter capacitor o storage capacitor ay okay naman ng mga voltahe mga electronics. So dun talaga sa differential amplifier ang nagkakaproblema mga electronics. Hindi siya naglalabas ng voltahe, itong parting ito mga electronics. Bakit kaya hindi ito naglalabas ng voltahe? So itong base ay konektado rito sa mga transistor mga electronics. Yan, pinapalakas niya yung output o dito nang gagaling yung signal na papalakas ng papalakas. Kung baga parang first stage, second stage, third stage hanggang sa final stage na output transistor o yung mga lalaking transistor mga electronics. Kaya tetestingin natin pag-iibahan tong mga differential preamplifier na nagdadrive sa output transistor mga lods. Pag ganitong sira talaga mga lods ay kailangan nating magsuyod ng mga piyesa. Dahil hindi natin mahuhuli ito kung panaytingin lang tayo. Kailangan nating itestar mga electronics. Kaya oras talaga ang ilalaan dito. Dito basta-basta ginagawa mga electronics.
So gamitan natin ng flux mga electronics tsaka itong soldering wick. Pagtatanggalin natin ang mga transistor. Dahil pag soldering pump ang ginamit dito mga electronics, yung malaking soldering pump ay matutok na pang kanyang mga connection at papangit ang board mga electronics. At ayan na mga electronics, tetesting natin isa-isa ang mga TO92 transistor o itong maliliit na transistor. Hanapin natin kung may sira dyan. At na-testing ko na mga electronics ito, may mga buo naman ng kanya, pero may napansin akong isa mga electronics, yung kinalawang yung paa niya at naputol. Ayan mga electronics, iba na natin yan. Mas magandang ibahan na natin mga electronics. Pero kung buo pa naman yung iba at wala pa namang kalawang ay okay pa naman yun mga electronics. So ito, ibahan natin tong transistor na to. Ayan mga electronics, meron naman tayong pang replacement. Maganda na meron kang pang replacement na transistor mga electronics, dahil kahit di pareho ang kanyang part number ay pareho naman ng kanyang mga parameter at yung hanay ng mga pin niya mga electronics. Ito pang replace natin mga electronics. So iibahan natin lahat para hindi na tayo mahirapan pa, kasi minsan pag nagpalit ka ng isa lang ay yung kabila naman na masisira dahil papigay na, at kailangan mo talagang palitan lahat mga electronics. Papalitan natin yung mga preamplifier. At eto na mga electronics, ayan ang pamalit natin. Murang-mura lang sa online yan mga electronics, may 100 pesos ka lang ay 100 pieces na yan, parang piso lang isa mga electronics. Ayan, bumili ka lang sa online, maraming pang replace na mga preamplifier at mga power transistor. Kaso yung iba may mga fake, kaya mag-iingat ka pag bibili ka ng mga transistor. So itong maliliit na transistor, siguro naman ay dito masyadong nape-fake. Ang nape-fake na lang ay yung mga power transistor. Ito mahihina mga parametro. Okay na okay pag bumili ka sa online mga electronics. Ayan, ipapalit na natin to mga electronics. Ayan mga electronics, ihinang lang natin sa kanyang board yung saktong hinang lang, para kung sakaling tanggalin natin ay madali nating matatanggal. So ayan na mga electronics, nakakabit na natin lahat. Then may nakita akong open na isang resistor na may 33K na value. Ayan mga electronics, kaya pala walang bias ay gawa nito, kasi itong resistor na to ay open na. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga electronics, dahil pag walang sign na sunog ang isang pyesa ay hindi mo malalaman to. Kailangan mong i-test, kasi kung ang gamit mo lang ay vision o pagtingin, hindi mo makikita mga electronics. So kailangan mo talagang isa-isahin. Itong amplifier na to ay na-test ko na ang lahat ng resistors. Okay naman, nagtataka ako bakit walang bias. Meron pala akong na-miss na resistor, at ito nga yun mga electronics, 33K ohms nag-open. Yung mga matataas ang value mga electronics na resistors sa amplifier ay madalas
open. Pero bihira naman. Siguro may nagawa ako na ganito mga 3 amplifier pa lang. Ang karamihan talaga ay mga shorted transistor. At yung mga nasusunog na resistor, mga electronics. Nakahanap tayo ng pamalit mga electronics na 33k ohms. So yung buutin na nyo pumapalo, itong sira ay wala ng deflection ng pointer. So ikakabit natin itong buo mga electronics. Ayan mga electronics. Test natin itong buo. Ayan, narinig niya ay 32k. Okay na okay, pasok na pasok yan sa tolerance dahil ito ay 33k mga electronics. Pasok na pasok yan. At ikabit na natin ang 33k resistor mga electronics. Ayan, nahinang na natin. Then pagkatapos ay itetest natin kung magno-normal ang kanyang bias. Itest natin, ayan. May nabasa siyang halos 300 millivolts. Ayan mga electronics, okay na okay. Dati hindi ito gumagana. Nung pinalitan natin ng resistors ay nag-okay siya mga electronics. Ibig sabihin ay nabuo ang kanyang mga stages amplifier. So itetest lang natin mga electronics. Tingnan natin kung maganda na ang tunog ng magkabilang channel. Dahil naayos na natin yung magkabilang channel na yan mga electronics. Ayan mga electronics, tumunog na. Yan ang actual sound niyan. Ayan. Subukan nating ilipat. May narinig kayo mga electronics na malinaw na tunog yan magkabila. Ang ibig sabihin niya ay working na ang amplifier. Okay na yung tunog niya. Di na garalgar. So ikakabit na natin yung power transistor. So ito palang kanyang sira, itong maliit na resistor na to at yung mga transistor na mga kinalawang mga loads, at napalitan na rin natin yun, pati itong resistor. At ngayon mga loads, dahil ayos na natin, ay ang ikakabit naman natin ay ang mga output transistor. Ito, ikakabit na natin to dahil okay naman lahat, wala namang sira dito sa mga output transistor. So kung tukoy na natin kung ano ang sira mga electronics, kung meron tayong machine na nagtuturo na yung resistor na yon ang sira at yung kinalawang na transistor, ay madali na tayong magre-repair dahil hindi na tayo magkakalas. Kaso sa ngayon ay wala pa ang ganong machine, kaya dapat ang gagawin talaga natin dito ay mano-mano mga electronics. So yung pagsuyod ng lahat ng pyesa. Yan ang reality ng pagre-repair ng amplifier mga electronics. Kaya kahit yung mga nagdi-DIY, hirap din tong gawin mga electronics. Dapat talaga yung matagal na sa pagre-repair ng amplifier, magagawa nyo to. Pero pag yung mga nagdi-DIY lang ay mahihirapan lang mga electronics. Dahil sa pagkakalas pa lang, pagtatanggal ng mga piyesa ay talagang papahirapan ka na nito mga electronics. Ayan mga electronics, kinakabit ko na. At handa na nating itest mamaya pag nakakabit na natin mga electronics. Itong output transistor nito mga electronics ay hindi na kailangan ng washer dahil insulated na to, dahil naka-encapsulated na yung kanyang
body. So, ikabit na natin mga ka-electronics. Ihinang na natin ng saktuhan lang upang ayos ang hinang mga idol. Ayan, at nahinang natin mga lods. Handa na nating itest ito. Sana maganda na ang tunog mga ka-electronics. At ikakabit na natin para mabigay na natin sa may-ari ng amplifier mga ka-electronics. At ayan ang actual sound mga ka-electronics. Narinig nyo ba? Buo na ang kanyang tunog mga ka-electronics. Ibig sabihin ay successful ang gawa natin mga ka-electronics. So testing natin tong magkabilang channel kung okay mga ka-electronics. Ayos na yan mga ka-electronics, nabuo natin. Siguro mga isang araw din natin itong ginawa mga ka-electronics. Hindi natin tinigilan hanggat hindi natin nakikita ang kanyang sira. So handa na natin itong ibalik sa kanyang kaha para mabalik na natin sa nagpagawa mga idol. Ayan, ang oras ay 1:00. So ibalik na natin mga idol. At testing na natin mga loads. Ayan, na-play ko na. And then maririnig nyo na buo na ang kanyang sound. At lahat ng channel niya sa speaker ay malinaw na ang sound mga ka-electronics. Okay na itong amplifier na to. Handa na nating ibigay sa may-ari na nagpagawa. Okay na mga ka-electronics.